Ang kwento ay nagpapatuloy pabalik sa dagat, sa wakas ay nagsisimula na si Lady Tilly sa kanyang paglalakbay kasama ang manlalakbay na ito. Ipinaliwanag ng lalaking blonde na mayroong napakaraming isla sa baybayin, at walang sino man ang nakalapit sa kanilang hangganan bago ito. Habang patungo sila ng mas malayo sa silangan, nagiging kakaiba ang panahon. Ngunit nananatiling pareho ang mga isla, kaya't hindi siya sigurado kung gaano pa ito magiging kakaiba. Nagtanong si Prinsesa Tilly kung sinasabi niya bang hindi pa siya nakarating doon dati. Sa kabila ng kanyang reputasyon bilang isang kilalang manlalakbay, iilan lamang ang naglakas loob na tumawid sa Inferno Island at magpatuloy sa silangan. At ang lalaking blonde na ito ay isa di umano sa kanila. Tumawa na lamang ang blonde, sinasabing ang mga iyon ay mga pinalaking kwento lamang. Na narinig na niya tungkol sa kanyang sarili ng maraming beses. Habang nagsisindi ng kanyang tabako, ipinaliwanag ng blonde explorer, na taon-taon, may mga matatapang na kaluluwa mula sa baybayin na patungong silangan. Mahirap makahanap ng bago dahil sa mga malalakas na bagyo, at bigla ang mga ulap na nagpapahirap sa paglalayag. Samantala, isiniwalat ni Ash sa kanyang isip na ang dakilang manlalakbay na ito ay nawala 2 taon na ang nakalipas. Maraming tao ang inakala na namatay siya sa isang aksidente, ngunit nasa Slumber Island pala siya. Gumawa siya ng mga mapa ng dagat at naghanap ng iba pang mga guho. Nagpasya si Lady Tilly na makipagtulungan sa kanya, upang tuklasin ang mga guho, at mula nang magsimula silang magtulungan. Hindi kailanman pinag-usapan ng lalaking ito ang tungkol sa 2 taong pagkawala niya. At hindi rin binanggit ni Tilly, kahit na malamang alam niya ang tungkol sa nakaraan nito. Samantala, ipinaliwanag ni Tilly na ang mga bagyo sa lugar na ito ay talagang nakakatakot. Sumang-ayon ang adventurer, at sinabi pa na ang mga bruha ay talagang kamangha-mangha. Binanggit niya na kung hindi dahil sa isang bruha na nagngangalang Molly, malamang patay na sila. Biglang may nahuli ang pamungwit ni Molly, at sumigaw siya na may malaking isda na nahuli sa kanyang linya. Hangang-hanga pa rin ang adventurer kung paano ipinatawag ni Molly ang malaking kalasag. Kahapon upang protektahan ang kanilang barko. Sinabi niya na dahil doon, tumigil na ang kanyang mga tauhan sa pagdaramdam sa mga bruha. Kaya't sa isang paraan, naging biyaya ang bagyo. Ibinunyag niya na palagi niyang inisip na ang mga bruha ang magiging pinakamahusay na mga manlalakbay sa mundo. Masayang sinabi ni Tilly na mayroon ng isang bruha na kilala bilang ang pinakadakilang manlalakbay. Mukhang sumasang-ayon ang adventurer, at tila pinag-uusapan nila ang tungkol kay Lightning. Samantala, muling nakahuli ng isda si Molly, at mukhang mas malaki ito kaysa sa nauna. Ang lalaking nakatayo sa malapit ay labis na nagulat sa kung ano ang lalabas mula sa tubig. Nang lumingon si Molly, isang kakaibang halimaw sa dagat na may libu-libong matutulis na ngipin ang biglang sumugod patungo sa kanya, nais siyang lamunin ng buho. Ngunit mabilis na kumilos si Ash, tumalon gamit ang kanyang malaking espada at biniyak ang halimaw sa gitna. Sinabihan niya ang lahat na lumayo, at pagkatapos ay sumugod siya ulit gamit ang kanyang espada. Tinapyas ang natitirang halimaw sa napakabilis na galaw at pinatay ito sa isang mabilisang hampas. Pagkatapos harapin ang mga halimaw sa dagat, sinuri ni Ash si Molly upang tiyakin na ligtas siya. Tiniyak ni Molly na ayos lang siya. Pagkatapos ay humarap si Ash sa adventurer, nagtatanong tungkol sa mga halimaw sa dagat na ito. Ipinaliwanag ng adventurer, na ang mga halimaw na ito ay mga alamat na tinatawag na mga demonyo sa dagat. Sikat sila sa pagpapanggap bilang mga karaniwang isda, upang lokohin ang mga mangingisda na hilahin sila papunta sa bangka. Mayroong alamat na kapag nak-ain nila ang mga tao, sila ay tumutubo ng mga braso, ngunit iyon ay puro kwentong barbero lamang. Sa katotohanan, kilala sila bilang mga demonyo. Nanlaki ang mga mata ni Tilly sa pagkabigla nang marinig ang tungkol sa mga demonyo. Biglang napansin ng isa sa mga miyembro ng tripulante na nagsisimula ng bumalot ang ulap sa paligid. Ang lalaking kilala bilang Thunder, ay mabilis na sumigaw na ibaba ang mga layag, dahil pumapasok na sila sa mga naglalahong tubig. Ang ama ni Lightning ay tinatawag ding Thunder, at isa rin siyang adventurer kagaya niya. Mukhang natagpuan na natin sa wakas ang ama ni Lightning. Samantala, ipinaliwanag ni Thunder na habang papalapit sila sa Phantom Island, ang parehong uri ng mga demonyo na kanilang hinuli ay mas madalas nalilito sa mas maraming bilang.
Ang ulap, mga bato, at iba pang nilalang ay nagpaparamdam sa lugar na ito na parang isang multo ng digmaan. Kaya't maraming mga manlalakbay ang pumupunta dito, ngunit iilan lamang ang nakakatagpo ng pasukan sa mga guho. Sa kabutihang palad, hindi nila kailangang mag-alala tungkol doon sa ngayon. Dahil ginagabayan sila ng ligtas ng alaga ni Molly na parang jellyfish. Muling umanga si Thunder, kung gaano man kagulo ang rehiyon. Palaging binabalaan sila ng alaga tungkol sa anumang panganib na paparating. Tinanong ni Ash kung lahat ba ng mga isla ay nasa ilalim ng dagat. At kinumpirma ni Thunder na oo, tulad ng Slumber Island. Gayunpaman, ang pagtaas at pagbaba ng tubig dito ay mas mabilis, halos 1 beses bawat kalahating buwan. At ang bilis nito ay kamangha-mangha. Parang may malaking butas sa ilalim na hinihigop ang lahat ng tubig sa paligid. Iniisip ni Thunder na ang buong aktibidad ng alon sa baybayin ay konektado sa lugar na ito. Kung pala rin sila, maaari nilang makita ang pangunahing isla na lumilitaw mula sa tubig. Nagtanong si Prinsesa Tilly kung bakit hindi sila kailangan pumunta sa pangunahing isla, kung hindi na lang nila hintayin na bumaba ng husto ang tubig. Para hindi na sila mag-alala tungkol sa pagbangga sa mga bato habang naglalayag. Sumagot si Thunder na hindi sila pwedeng maghintay, dahil kapag bumaba na ang tubig, hindi na nila makikita ang Crimson Spectre River, na siyang tanging daan upang makarating sa mga guho. Ipinakita niya ang kakaibang pulang kulay sa tubig. At kahit ang mga babae ay naiintriga dito, ipinaliwanag ni Thunder na ito ay mga cardinal scalefish, na natatangi sa Phantom Islands, at malapit na nilang makita ang buong kagandahan ng Crimson Spectre River. Nagniningning ang mga mata ni Prinsesa Tilly nang makita niya ang napakalaking kawan ng isda. Sa wakas, naintindihan na niya. Ang Crimson Spectre River ay hindi totoong ilog, kundi mga cardinal scalefish na sabay-sabay na lumalangoy. Mukha itong isang pulang ilog sa ilalim. Nagtanong si Tilly kung bakit ito nangyayari. Ipinaliwanag ni Thunder na ito ay dahil sa pangunahing isla. Ayon sa kanya, ang isla ay hugis piramide na may malaking guwang sa loob. Doon nangingitlag ang mga isda. At kapag bumaba ang tubig at nagsimulang lumitaw ang isla, ang mga isda, na nararamdaman ng pagbabago, ay nababaliw at nagmamadali palabas. Hanggat sumunod sila sa Crimson Spectre River, makararating sila sa kanilang destinasyon. Pagkalipas ng ilang sandali ng paglalayag sa Crimson River, sa wakas ay lumitaw ang kahangahangang Phantom Island, na nag-iiwan ng lahat ng tauhan na namangha. Isa sa mga tauhan ang mabilis na nagtali ng bangka sa isang malaking bato. Habang naglalabasan ang lahat, nagtanong si Prinsesa Tilly kung siya ang naglagay ng mga poste para sa pagsasaayos ng mga barko. Ipinaliwanag ni Thunder na naroon na ang mga poste noong una niyang natagpuan ang lugar. At malamang itinayo ang mga iyon ng mga nagtatayo ng mga guho. Tinanong ni Lady Ash kung nasaan ang mga guho. At sinabi ni Thunder na nasa itaas lang, kaya kailangan nilang umakyat upang makapunta. Habang naglalakad sila sa nakakatakot na lugar, binalaan ni Thunder ang lahat na may mga patibong na itinayo upang mapigilan ang mga magnanakaw. Ngunit dahil sa sobrang tagal na nitong nakalubog, inaakala niyang baka hindi na gumagana ang mga ito. Ang tanging problema ay mahaba pa ang kanilang lalakarin, kaya kailangan nilang mag-ingat na huwag maubusan ng lakas. Halatang natatakot si Prinsesa Tilly sa madilim na daan. Mukhang hindi hilig ni Tilly ang dilim. Pero buti na lang, palaging nandyan si Lady Ash upang alalayan siya at muling gabayan sa gitna ng mga anino. Pagkatawid nila sa makitid na daanan, sa wakas narating nila ang isang pinto. Pagbukas nila at pagpasok, nakita nila sa unang pagkakataon ang loob ng aklatan. Habang nagsisimulang mag-explore si Tilly, mabilis na sinabi ni Ash na tumigil siya, babalaan na maaaring mapanganib. Ngunit tiniyak ni Thunder sa kanila na hindi nila kailangang mag-alala dahil napag-aralan na nila ng kanyang grupo ang lugar na ito noon. Ipinakita niya na walang masyadong laman dito maliban sa mga batong mesa at upuan, dahil nakuha na nila ang lahat ng mga batong may mahika, na nagkalat sa sahig, mga 30 lahat. Bukod pa dito, iba pang mga manlalakbay ang dumaan na rin dito, kaya tiyak na nalinis na ang lugar. Ngunit hindi sumusuko si Tilly. Nakita niya ang isang bagay na lihim sa dingding at nagsimulang tanggalin ito.
Sa pagkagulat ng lahat, natuklasan niya ang isang malaking batong may mahika na nakaimbed sa dingding. Agad na napagdesisyonan ni Ash na bunutin ito, ngunit sinabi ni Tylee na huwag. Sa halip, nilapitan niya ang kristal, at nagsimulang maglabas ng pulang enerhiya mula rito. Habang lumalakas ang enerhiya, nagsimulang pumutok ang pulang enerhiya mula sa kristal. Doon napagtanto ni Thunder na maaaring sinusubukan ni Tylee na i-unlock ito. Sinusubukan niyang buksan ang isang bagay na tanging mga mangkukulam lamang ang makakabukas. Ang ibang mga miyembro ng grupo ay walang kamalay-malay sa nangyayari. Bago pa maging mas masama ang sitwasyon, pumasok si Lady Ash, hinawakan si Tylee na parang bata, at nagsimulang tumakbo palayo sa panganib. Kasabay nito, isang hagdanan ang biglang bumaba mula sa itaas, suportado ng ilang matibay na kadena. Nabigla si Thunder sa kanyang nakita, isang hagdanan na posibleng papunta sa isang lihim na silid. Agad na umakyat ang lahat sa hagdanan, at pagdating nila sa itaas, natagpuan ni Prinsesa Tylee ang isa pang batong nakaimbed sa dingding. Ang isang ito ay mukhang isang kristal na yelo na matatagpuan sa Everwinter Kingdom. Maging si Thunder ay namangha at itinuro na ang batong kasing laki nito ay maaaring malaki ang halaga sa merkado. Siniguro ni Tylee sa kanya na makakakuha siya ng bahagi ng yaman, tulad ng napagkasunduan nila. Matapos maglakad-lakad pa, napagtanto nilang ang bagong lugar na ito ay isang abandonadong tirahan. May ilang mga aklat din dito, ngunit kahit si Tylee, na karaniwang mabilis sa pagbabasa, ay nahihirapan basahin ang mga ito dahil hindi pamilyar ang wika. Nagdesisyon siyang dalhin ang buong kayamanan ng kaalaman, tulad ng kanilang plano. Pagkatapos, sinabi ni Thunder, sinuri ang teleskopyo, ngunit wala siyang nakita kundi kadiliman. Marahil sira na ito. Tinawag ni Prinsesa Tylee si Ash para tulungan siyang ilipat ang isang mabigat na plate na tanso. Nang itulak ito ni Ash, natuklasan nila ang isa pang bato sa ilalim. Agad na iniabot ito ni Tylee, at ang bato ay nagliwanag ng makapal na pulang liwanag. Sinabi ng prinsesa sa kanyang kaibigan na ang bato ay patuloy na sumisipsip ng kanyang mahika, at mabilis na sinabihan siya ni Ash na lumayo. Ngunit inamin ng prinsesa na huli na ang lahat, at iginiit niya na kailangan lang niya ng kaunting oras para matapos ang proseso. Biglang lumala ang sitwasyon, at nabasag ang bato. Nagsimulang umuga ang lupa, at si Thunder ay nagsimulang ubuhin ng malala. Muling bumaling ang kanyang mga mata sa teleskopyo, at dahil sa kuryosidad, nagkamali siyang tumingin dito, na nag-iwan sa kanya ng lubos na pagkagulat nang makita niya ang isang napakalaking pinto na tila konektado sa kailaliman ng impyerno mismo. Balik sa bayan sa hangganan, makikita natin ang prinsipe na may hawak na liham mula sa kanyang kapatid, na dinala ng ating maliit na batang kalapati. Sa liham, isinulat ni Prinsesa Tylee na dahil tumutulong din ang kanyang kapatid sa mga mangkukulam, malinaw na ang simbahan ay naging kanilang kaaway. Ibinunyag niya na isa rin siyang mangkukulam, dahil ito lamang ang dahilan kung bakit nagtitiwala ang ibang mga mangkukulam sa kanya. Sa kabuuan, masaya siyang nakuha ng kanyang kapatid ang tiwala ng mga mangkukulam dahil sa kanyang mabuting puso, sa halip na ituring sila bilang mga gamit, hindi tulad ng ibang mga maharlika. Ikinatuwa rin niya ang lahat ng mga imbensyon na ginawa niya, bilang tanda ng mabuting kalooban, at upang magtayo ng matibay na ugnayan laban sa simbahan, isinama niya ang listahan ng mga suportadong mangkukulam sa kanyang liham. Maaari niyang piliin ang mga kailangan niya at ipaalam kay Maggie. Binalaan din niya siya na hindi siya magpapadala ng higit sa 5 mangkukulam, kaya dapat ayusin niya ang isang maayos na plano sa transportasyon. Ang simbahan ay sakam, at kalaunan ay susubukang sakupin ang lahat ng 4 na kaharian, kaya umaasa siyang handa na siyang labanan ang mga ito sa oras na dumating iyon. Ibibigay din niya ang buong suporta upang itulak pabalik laban sa simbahan at lumikha ng isang mundo kung saan hindi na diskriminado ang mga mangkukulam. Sa matamis na paalala na iyon, natapos ang liham. Pinapasalamatan ng prinsipe ang batang kalapati sa paghahatid ng liham at sinabing si Lightning ay nagpunta na sa King City kasama ang mga barko, at babalik sa loob ng ilang araw. Sa ngayon, maaari siyang maglaro kasama si Nana o si Leaf kung gusto niyang maglibang, o maaari siyang maligo at magpahinga. Habang bumabalik siya sa kanyang trabaho, nabigla siya sa ingay sa labas. Natatakot siyang baka inaatake ang kanyang teritoryo.
Ngunit nang sumilip siya sa labas, nakita niyang nasusunog ang laboratorio ng alchemy. Nagmadali ang prinsipe papunta sa laboratorio, at pagdating niya roon, nakiusap ang katulong sa kanya na iligtas ang kanilang guro, na sobrang nasaktan at baka hindi na makaligtas. Pinakalma ni Roland ang lahat, sinabing nakapagpadala na siya ng tao para tumulong at parating na sila sa loob ng ilang minuto. Samantala, gusto niyang suriin ang guro. Ang mukha ng matandang alchemista ay labis na nasugatan, at kapwa sina Knight Carter at ang prinsipe ay nahirapang lunukan ang kanilang gulat nang mapagtanto nilang ang kanyang mga pinsala ay mula sa asid na inilabas ng pagsabog. Sinabi ng doktor na nagawa na nila ang ilang paunang lunas at napahinto na ang pagdurugo, ngunit nababahala siya na baka lampas na sa buto ang mga pinsala nito. Hindi na nag-aksaya ng oras ang prinsipe at agad na inutusan ang kanyang gwardyang si Sean na dalhin si Nana agad, at tumugon naman kaagad si Sean. Nagdesisyon ang prinsipe na suriin ang eksena kasama si Carter at muling pinaalalahanan ang gwardya na dalhin agad si Nana. Pumasok sila sa laboratorio, at ito'y isang kabuoang sakuna. Sinabi ng prinsipe kay Carter na huwag hawakan ang anumang bagay maliban na lang kung nakagloves siya na pang-antikorupsyon. Napansin ng prinsipe ang isang bote malapit, at nakapagtataka para sa kanya na naroon ito. Pinulot niya ito at napagtanto niyang parang ito'y bote ng alak mula sa palengke ng baryo, na kulang na ng kalahati. Nagtataka siya kung ang baliw na alkimistang ito ay maaaring talagang isang lasenggong matandang loko. Pagkatapos, dumating ang sundalo at inianunsyo na dumating na si Nana. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, inutusan ng prinsipe si Nana na gamutin ang mga sugat ng alkemista. Matapang na sinabi ni Nana na ang maliliit na sugat na tulad nito ay hindi problema sa kanya. Inilabas niya ang kanyang mga kakayahan, at nagsimulang gumaling ang mukha ng alkemista. Ang balat sa kanyang mga daliri, na matinding nasira, ay nagsimulang bumalik at magsama-sama. Nakakagulat na pinapagaling ni Nana ang nawawalang mga daliri ng alkemista, lalo na dahil hindi niya ito nagagawa noon. Pati ang sundalo ay medyo nalilito dahil 3 daliri ang nawawala dati, pero ngayon ay buo na ang lahat. Tinanong ng prinsipe si Nana kung kailan niya nagawa ito. Sa sagot, ipinaliwanag ng babae na natuklasan niya ang kakayahang ito mga 1 linggo na ang nakalipas. Nagsasagawa siya ng mga eksperimento sa mga manok at napagtanto niyang hindi na niya kailangan ang naputol na mga bahagi para maibalik ang mga ito sa katawan. Kapag nakatuon siya ng sapat na mahika, ang mga nawawalang bahagi ng katawan ay unti-unting tatubo muli. Ipinagmamalaki niyang binanggit na nagawa niya ang himalang ito dahil sa itinuro ng prinsipe sa kanya sa klase. Tungkol sa pagkompromiso ng katawan ng tao. Sinabi ni Nana na ang mga daliri ng alkemista ay binubuo ng mga selula. Ang mga sugat o naputol na bahagi ng katawan ay parang mga nawawalang selula, at dahil kaya ng mahika na ayusin ang mga nawawalang ito, tiyak siyang gagana rin ito para sa naputol na mga bahagi ng katawan. Ito ay isang gawain na nakakaubos ng mana, pero kayang ibalik ang isang daliri, habang mas mahirap ang buuin ang buong braso. Nang tuluyan ng gumaling ang alkemista, iminulat niya ang kanyang mga mata at biglang nagising. Mabilis niyang iniulat na sa wakas ay nagawa na niya ang ipinagagawa sa kanya ng prinsipe. Curious, tinanong ng prinsipe kung ang tinutukoy ba niya ay mercury fulminate. Kinumpirma ito ng alkemista ng may matinding kasiyahan. Ang nag-iisang nawawalang catalysta ay alak pala. Sa una, sinubukan niya ang 12 ng iba't ibang sangkap, ngunit wala ni isa ang gumana. Pagkatapos ng sunod-sunod na kamalasan, bumili siya ng alak para pakalmeyan ang sarili, at naalala mula sa aklat ng kimika na ang alak ay isang organikong produkto at mahalagang sangkap para sa ilang reaksyon. Kinuha niya ang alak mula sa inumin at nagsagawa ng bagong pagsubok, na sa ika-6 na pagkakataon ay nagtagumpay. Nagsalita pa siya ng ilang detalye ng agham na hindi gaanong mahalaga ngayon. Sa madaling salita, habang nagsasagawa ng eksperimento sa alak, aksidente siyang nagpasabog. Ngunit isang napakalakas na pagsabog. Masaya ang prinsipe sa pagtuklas na ito, ngunit nalulungkot din siya at sinabihan ang alkemista na huwag nang gumawa ng ganitong mga delikadong eksperimento sa susunod. Sinabi ng prinsipe sa matandang alkemista na kung hindi dahil kay Nana, patay na siya ngayon. Nagningning ang mga mata ng alkemista sa pagkamangha, at tinanong kung kaya bang pagalingin ng mga mangkukulam ang mga sugat na dulot ng mga eksperimento. Nang marinig niya ang sagot,
tuluyan siyang naging masaya, tuwang-tuwa na maaari na siyang mag-eksperimento ng hindi natatakot mamatay. Ang prinsipe at si Nana ay medyo nalilito kung paano haharapin ang problema. Ngunit nagsimulang bumilis ang isip ni Roland tungkol sa kanilang matagumpay na eksperimento, na nagbigay sa kanya ng ngiti hanggang tenga, dahil mayroon siyang magandang ideya para sa paggawa ng primer ng bullet cartridge, lahat dahil sa pagtuklas ng mercury fulminate. Ngunit bago siya makapagpatuloy sa kanyang mga kapanapanabot na eksperimento, may mga nakakapagod na tungkulin bilang tagapamahala na kailangan niyang harapin, at hindi siya gaanong nasisiyahan dito. Habang umaasa siya ng ilang libreng oras para mag-eksperimento, dumating ang isang liham mula sa kuta ng Longsong tungkol sa salot na sumasalanta sa buong kuta. Sa wakas, matapos makahanap ng ilang oras, umupo siya para tumugon sa kanyang kapatid na babae. Samantala, dumating na ang mga barko mula sa King City. Sa kanyang liham, isinulat ng prinsipe na masaya siya sa kanilang alyansa at determinado siyang wasakin ang simbahan anuman ang mangyari. Ipinangako niyang palalawikan ang kanyang teritoryo upang mabuhay ng malaya ang mga mangkukulam, at nasasabik siya sa pagdating ng mga bagong mangkukulam sa susunod na buwan. Nagawa na rin niyang iguhit ang isang ligtas na ruta mula sa mga fjord papunta sa bayan sa hangganan upang maiwasan ang simbahan at masiguro ang ligtas na paglalakbay ng mga mangkukulam. Tiniyak niya sa kanyang kapatid na tuturuan niya ang mga mangkukulam ng mga pangunahing kaalaman sa oras na makarating sila sa bayan sa hangganan, at bawat mangkukulam na umunlad ay magpapataas ng kanilang tsansa na talunin ang simbahan. Sa huli, isinama niya ang mga pangalan ng 5 mangkukulam na kanyang pinili, at umaasa siyang makikita sila sa lalong madaling panahon. Ang una ay si Lotus, na may kapangyarihan sa pagbuo ng lupa. Ang pangalawa ay si Kenday, na dalubhasa sa preserbasyon ng estado. Ang pangatlo ay si Evelyn, na may kakayahang mag-transmute ng alak. Ang pang-apat ay si Honey, isang tagapag-alaga ng mga hayop. At ang panglima ay si Sylvie, na kilala bilang mata ng mahika. Pagkatapos niyang tapusin ang liham, sinabi niya kay Nightingale na magpahinga na, dahil lahat ay pagod na mula sa paglalakbay papunta sa kuta ng Longsong para labanan ang salot. Mukhang may bumabagabag pa kay Nightingale, kaya tinanong siya ng prinsipe kung ito ba'y tungkol sa mangkukulam na napatay niya sa King City. Inamin ni Nightingale na ayaw niyang patayin ito, pero ang mangkukulam ay nagpapalabas ng napakalakas na galit kaya alam niyang ang tanging paraan para pigilan ito ay patayin siya. Pinakalma siya ng prinsipe, sinabing ganoon talaga ang buhay, at hindi yun kasalanan ni Nightingale. Ipinaliwanag niyang dahil pinalaki siya ng simbahan, malamang na nakita niya ang lahat bilang mga traidor. At napakahirap baguhin ang kaisipang iyon. Hindi lamang iyon, pinuri rin siya ng prinsipe dahil iniligtas niya ang buhay ni Wendy. Tumango si Nightingale at inamin na ginawa niya ang lahat para iligtas ang iba niyang mga kapatid, at iyon ang mahalaga sa kanya. Nakikita ng prinsipe ang kanyang determinasyon at naaakit sa kung paano niya nalampasan ito sa halip na manatili sa nakaraan. Pagkatapos, sinubukan ni Nightingale na magtanong, at tinanong ng prinsipe kung ano iyon. Tinanong niya kung may ginawa ba ang prinsipe at si Anna habang nasa King City ang lahat. Nabigla ang prinsipe sa tanong at mahinang tinanong kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag niyang abala siya sa mga refugee at wala silang masyadong oras na magkasama ni Anna, kaya wala siyang nagawang malisyosong bagay. Mukhang nakalimutan niyang kayang makita ni Nightingale ang kasinungalingan, at hindi siya nahihiyang ituro iyon. Pagkatapos, sa isang nakakagulat na galaw, hinalikan siya nito ng malalim. Pagkatapos ng kanilang matinding halikan, sinabi ni Nightingale na kung gusto ng prinsipe na makasama si Anna, ayos lang sa kanya. Ang gusto lang niya ay manatili sa tabi ng prinsipe. Lubos na nahihiya, namula ang prinsipe at bahagyang ngumiti. Sa mga huling salita na iyon, unti-unting naglaho si Nightingale sa kanyang usok. Naiwan ang prinsipe na mag-isa.